yung God's love. Para maranasan mo yung the uncommon life kasi once na tayo po ay sumunod sa Panginoon, our life is not common anymore. Na po, hindi tayo ginawa ng Panginoon na maging common. Alam niyo po yon, yung sumusunod tayo sa mundong ito. Sumusunod tayo sa mga nakakarami, sumusunod tayo sa mga uso, sumusunod tayo sa mga bagay na gusto ng maraming karamihan ng mga taong sa mundong ito. Hindi niyo po ba nahahalata na tayo po ay nilikha ng Panginoon na against sa lahat ng bagay sa mundong ito, no? Kaya po ang buhay natin is uncommon. We have uncommon life. Na po, we are calling to have uncommon life. We have chosen to have uncommon life. Hindi normal, no? Hindi lang basta common yung ating buhay sa mundong ito. Na po, kaya pahintulutan niyo po ako this week, na po, ang pag-uusapan naman po natin is the uncommon life, no, ng mga mananampalataya. Ano po? So, ang pinaka-title po natin ngayon is, kung last week ay God's love, amen? This week naman po, no, kung ang pinaka-first one, no po, na unang nagmahal sa atin ay ang Panginoon, unang nakatagpo sa atin ay Panginoon, ngayon naman po, anong kailangan natin? Be born again. Amen po? Born again, not bound again. Na po? Maging born again tayo, hindi yung bumagsak tayo lagi doon sa kinalalagyan natin dati. No, wag tayong magpapadala sa dating kinaroroonan natin. No, wag tayong magpa-bound sa dating na mga nakaraan natin. Amen? So, yun po ang topic natin ngayon. So, tayo po'y dumako. Hallelujah. Sa atin pong topic, purihin po ang Panginoon. Anuhin ko lang po dito sa phone ko. Ayan. So, praise God. Ayan. Born again, not bound again. Amen? So, hallelujah. So, tayo po, tayo pong lahat, hindi po tayo sinave ng Panginoon para magstay na stuck kung saan man tayo naroroon. Na po, hindi tayo sinave para ma-stuck. Hindi rin po tayo ni-rescue ng Panginoon para bumalik to return. Amen? At hindi po tayo na born again para mabuhay ulit sa dati nating pinanggalingan o dati nating kinaroroonan. Na po, you and I weren't born again to live bound again. Amen? So, yun po yung topic natin ngayong oras na to. Na po, pero yung tension dito, many of us have received salvation but haven't walked into freedom. Na po, marami sa atin po, naka-receive tayo ng salvation pero karamihan sa atin walang kalayaan. Na po, you are saved but still na-stuck ka pa rin. You are forgiven but still nahahanting ka pa rin. You are called but still you are carrying the weight of the past. Dala-dala mo pa rin yung mga nakaraan mo. Na po, freedom is not automatic. Hindi po automatic ang freedom, but it's possible para sa ating lahat. It's a promise. Pangako po ito ng Panginoon sa atin. Pero kailangan po natin itong ma-pursue o i-accept o tanggapin. Jesus is speaking to Nicodemus as a Pharisee and a member of the Jewish ruling council, katulad ng binasa natin last week. Yung private night po na yon, nung gabi na yon, na nag-meeting sila, according po sa tinay-Chris ni Nicodemus para tanungin niya si Jesus Christ ng genuine sa kanyang curiosity about sa ginagawa ni Jesus Christ. Tayo po ay magbuklat sa John 3:1-6. Pabasa nga po sa Tagalog. Sabi niya dito, now there was a Pharisee, a man named Nicodemo, who was a member of Jewish ruling council. Verse 2, he came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has came from God. For no one could perform the signs and you're doing if God were not with him. Jesus replied, very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old? Nicodemus asked. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, very truly, I tell you,
No one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Verse 6, flesh give birth to the flesh, but the Spirit give birth to the Spirit. Pabasa nga po sa Tagalog. Amen po sis. Sige po, ako na po magbasa. John 3, verse 1 to 6, sabi po dito. May isang pariseo na nangangalan na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos. Walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Verse 3, sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling panganak? Tanong ni Nicodemo. Verse 5, sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay sa laman. At ang taong ipinanganak, pasensya na po, verse 6, sabi po dito, ang taong ipinanganak sa laman ay laman. At ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. Amen po, sis. Amen. Praise God. So nakita niyo po yung context. Ano po? Si Nicodemo po, karamihan po ng mga Jews na po naniniwala sila sa lineage and law ng path po ng righteousness. Na po, ng katwiran. So Jesus, pinlit ni Jesus yung lahat ng thinking ng mga tao. Kasi pumasok po si Jesus into a God's kingdom at ang nire-require niya po ay spiritual rebirth. Na po? Rebirth po ng spiritual, not heritage or behavior. Na po, hindi sa kanilang mga pag-uugali. Amen? O asal. Makikita po natin dito, no, sa mga Jew, na po, na ito yung shock factor sa kanila. Na nag-assume po sila that being part of the Israel guaranteed to kingdom inheritance. But Jesus' word would have been both confronting and revolutionary. Revolutionary po. Amen? So makikita po natin dito na po, yung key word po ng study ng Greek na born again is yevon. Amen? Makikita po natin dito na pag sinabing yevnon, di ba, from yed noun, meaning po is to be born or begotten. Amen? So makikita rin natin yung translated po natin ng woyeb is often translated against but more accurate means from above. Na po? Born again tayo ay from above. So nag-i-indicate po ito ng divine origin. So Jesus is not just saying to start over. Amen? He is saying to us, sa'yo at sa akin, sinasabi niya po sa atin na you need to birth from God. Amen? Nasabi niya nga, iba ang pinanganak sa laman, physically, at iba ang pinanganak sa espiritu. At alam natin, kasi dati naririnig natin na born again, akala natin ito is relihiyon. Amen? Karamihan po sa atin na mga tao dito sa mundong ito, born again ka pala, relihiyon ang tingin natin doon. Pero ito po yung requirement ni Jesus sa bawat isa sa atin na naniniwala at mananampalataya sa Panginoon na kailangan nating ipanganak muli. Amen? Kaya po, ito ay pinapaunawa sa atin ng Panginoon na kailangan nating ipanganak sa Espiritu dahil ang Diyos ay pinanganak sa Espiritu. So, we are born from above na. Pag pinanganak tayo sa Spirit, because the Spirit is from God, iba ang physical mo na pinanganak sa nanay dahil that is flesh. Amen? At iba po ang pinanganak sa Espiritu. Kaya nga sabi ng Panginoon, live by the Spirit. Kasi pag the Spirit tayo, hindi tayo mapapahamak. Pero pag namuhay tayo sa laman, kamatayan po ang dulot nun. Amen? Sa Espiritu po, wala tayong kamatayan. Amen? Kasi ang pangako ng Panginoon po sa atin, when we got the salvation, pag na-receive natin salvation, buhay na walang hanggan po ang nag-aantay sa atin. So makikita po natin dito, hindi na lang tayo nagluluk. We see. No? Kaya sabi po dito sa see, pag tayo ay nakakakita na, it's not just physical sight, but to perceive
and understanding or experience. We need to experience. Amen? So, makikita natin yung implication po dito, you cannot truly perceive or participate to God's kingdom without rebirth. Kaya may mga tao po na hindi nila naiintindihan na bakit hindi ka na common people. Bakit nagiging uncommon ka na? Kasi may mga bagay na naiintindihan ka na hindi na nila naiintindihan because your spirit pinapaunawa sa'yo ng espiritu mo dahil na born again ka at yung mga tao kahit basahin nila paulit-ulit yung Bible, hindi nila maintindihan dahil walang nagpapaunawa sa kanilang espiritu. Dahil sabi po, ang Bible po ay inspirasyon ng Espiritu Santo. So, sino ang magpapaunawa sa'yo ng Bible, kundi ang banal na Espiritu din po. Amen? Kaya po yung ibang tao, na po, hindi po nagiging madali para sa kanila, na po nabasahin lang ang Bible, dahil hindi sila ganun nabibigyan ng kaunawaan katulad mo at katulad ko na tumanggap sa Panginoon at na born again. Na po, tumanggap ng tunay. Amen? So, to be born again is not denominational term. Na po, hindi ito parang domination na po sa Tagalog. Ito po ay divine. Na po, divine transformation. Na po, divine po ang calling sa atin. Amen? It is God doing. Siya po ang gumagawa nito, hindi tao. Amen? Hindi po tayo. Hindi natin to, we never do it for ourselves. Diyos po ang gumagawa ng transformation. Kaya yung mga bagay na piling nyo imposible, nagiging posible kasi ang Diyos po ang gumagawa. Amen? Ano po yung ginagawa ng Panginoon? Nire-replace niya yung dead religion with living relationship. To be honest po, sa totoo lang po, kung babasahin nyo at uunawain nyo po ang Biblia, hindi naman ang kaaway ng Panginoon yung mga taong hindi naniniwala sa Kanya. Yung mga tao na naglilingkod po sa Kanya. Actually, ang pinapag-unawa, ang gusto ng Diyos na maunawaan nila, mga pari na naglilingkod sa Kanya. Actually, mas madali pa nga pong nakuha ng Panginoon yung mga puso ng mga tao, di ba? Na tinuturuan kaysa yung mga nagtuturo. Kaya tingnan nyo po ngayon, ang hirap turuan ng mga nagtuturo na rin. Di ba? Kasi ayaw na nila tumanggap. Ayaw na nilang magpaturo. Amen? Kapag natuto na sila, katulad ng mga Pariseo noon. Marami pong mga religion ngayon na parang ang ginagawa nila is katulad din ng mga Pariseo noon. Religion na. Alam nyo yon? Yung paulit-ulit na lang, hindi na nila gustong matuto ng iba. Ayaw na nila ng wisdom ng iba. Ayaw na nila kung ano'y tinuro noon, yun na lang din yung ngayon. Do you think that is the kind of wisdom na meron po ang Panginoon? Na kung nag-generate, halimbawa, ang cellphone dati, parang pangkaskas ng yelo. Amen? Di ba? Habang tumatagal, paliit ng paliit. Tapos, habang tumatagal, nakikita mo na yung kausap mo. Nag-i-increase yung knowledge ng tao, di ba? Nag-i-increase yung kanilang mga nalalaman, yung siyensya, nag-i-increase din. Do you think wisdom of God is lousy? Alam niyo po yun? Ang tingin ba ng mga tao, lalo na yung mga nagtuturo, ang tingin ba ng mga tao, yung isip ng Panginoon is mas nahuhuli kaysa sa pag-iisip ng mga siyensya na to? Dahil ang knowledge ng Diyos, di ba? Ang knowledge ng tao ay galing sa Diyos. Lahat ng bagay ay galing sa Panginoon. Ang knowledge and understanding and wisdom, lahat po yan galing sa Panginoon. Pero minsan parang tinatanggalan nila ng kapangyarihan yung wisdom, amen, ng Panginoon. Na parang ang pakiramdam lang nila, yung mga bagay lang na physical na nakikita nila, ang pwede pong ma-generate. Di ba? Ang pwede lang na magkaroon ng increase. Di ba? Nagkakamali po tayo. Even ang wisdom po ng Panginoon, no po? Kaya nga, ito yung pinapaunawa ng Panginoon sa atin. Amen? Tinrading po ng Panginoon yung effort for intimacy. Dati, gawa sila ng gawa. Gawa sila ng gawa ng mabuti. Gawa sila ng gawa. Ngayon po, ang gusto na lang ng Panginoon sa atin, intimacy. Hanapin natin siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita kung bakit po tayo tinuturuan ng Panginoon na magkaroon po ng dedication sa pagbabasa ng Bible. Kasi pag binasan po natin ang Bible, cover to cover,
Sabi po ng salita ng Panginoon, siya mismo po ang nagsalita. Binabasa nyo ang salita ng Panginoon cover to cover. Ako lang naman ang tinuturo niyan. Amen? Kasi wala naman po tayong ibang kailangan kundi ang Panginoong Diyos sa lahat ng bagay na kailangan natin sa mundo. Amen? Sabi ko nga po lagi, name it kung ano pong mga kailangan ninyo. Yung pangalan ni Jesus, yun lahat ang sagot. Kailangan mo ng kagalingan? He is our Jehovah Rapha. Kailangan mo ng pera? He is our Jehovah Jireh. Kailangan mo ng transformation? He is Almighty God. Kailangan mo ng kapayapaan? He is our Shalom. Amen? Name it, kapatid. Kailangan mo ng buhay? Diba? He is life. Gusto mo ng katotohanan? He is the truth. Amen? Diba po? Gusto mo ng buhay na walang hanggan? He is eternal life. Amen? Kaya nga po, ang ginawa ng Panginoon, He is moving from self-righteousness to spirit-led renewal. Hindi na self-righteous. We are all spirit-led. Espiritu po ang gumagabay sa atin para makasunod tayo. No one stumble into the kingdom. Wala pong nag-i-stumble o napapahamak sa kingdom. You are reborn into it. Or walang nalilito, no? Kapag ikaw ay na-born again, unti-unti mong mauunawaan by process po yung pinapaunawa ng Panginoon. Only Christianity. No po? Only Christianity teaches that being born again is not something you can earn. Ang Christianity lang po, pag sinabing Christianity, naniniwala ka kay Christ Jesus. Amen? Kaya ang mga Katoliko po, they are also Christian. Hindi po natin sila kaaway. Amen? Lahat ng naniniwala kay Jesus Christ, they are called Christian. Amen? Ang naiiba lang po tayo, we are born again. Kaya only Christianity ang nagtuturo po sa atin, amen, being born again is not something na kailangan nating i-earn. It is evolved into or repeat. It is singular, spirit-empowered experience that bring you into the family of God through Jesus. Na po, ang Espiritu po ang nag-empower sa atin para ma-experience natin at madala po tayo sa family ng God. Kasi yun ang desire ng Lord, maging pamilya niya tayo. Maging anak kanya at maging anak niya ako. Amen? Kasi tayo, nung hindi po tayo na born again, tayo po ay kaaway ng Diyos. Simula nung pinanganak ka, hanggat hindi ka naboborn again, ikaw ay patay sa mata ng Panginoon. Kaya nga, nung naging born again ka, naging uncommon life na yung meron ka. Naging ilaw at asin ka, hindi po yun common. Maging ilaw at asin, tawagin kang ilaw at asin sa mundong ito. To be born again is not reformation of the old nature, but to complete a transformation, it is the supernatural work of God. Amen? Kaya nga po sabi ng John 1:12-13, ano sabi niya po? Yet, to all who did receive Him, to those who believe in Him, in His name, He gave the right to become a children of God. Amen? Verse 13, children born, not of natural descent, nor of human decision, or a husband will, but a born of God. Amen? John 1:12-13 po, pabasa po. Amen po, sis. Sabi po dito sa John 1:12-13 po. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po, sis. Amen. Hindi mo yun gusto. Hindi ko rin kagustuhan yun. Ayon sa kalooban ng Diyos. Will po ni God. Amen? Hindi to will ng asawa mo. Hindi po will ng mga tao. Decision po ito ng Diyos. Kaya nga sabi ko po sa inyo, di ba? Yung mga magulang natin, pinanganak po tayo ng mga magulang natin. Hindi tayo pinili. Hindi nila pinili na kailangan ko ipanganak si Lindon, kailangan lalaki ang anak ko, hindi. Pero pag sinabing we are adopted, katulad ng ginawa ng Panginoon, we are adopted, pinag-iisipan niya po yun.
Pinag-iisipan niya yon. Kaya nga, you are chosen. 'Di ba? Kailangan maintindihan mo yon. You are chosen. Hindi ka lang basta tinawag. At Diyos po, will ng Diyos yun, hindi mo yun will. Kaya ano mo yung pagtawag sa atin ng Panginoon, magalak po tayo kasi binigyan tayo ng oportunidad. Being born again is one of the most powerful and essential truth in Christianity. Kailangan lang nating tanggapin. Kasi hindi po magiging imposible yung mga bagay na imposible kung ayaw mong tanggapin. You just have to receive. Kailangan lang natin tong i-accept. It doesn't just describe a religious experience. It defines a spiritual transformation. Transformation po ito na nag-shift your identity. Yung pagkatawag mo, yung pagkatao mo, nire-restore po yung relationship natin sa Panginoon at nire-redirect yung buhay natin. Kaya hindi na tayo katulad na sumusunod tayo sa uso sa mundo, sumusunod tayo sa tawag ng mga kaibigan, sumusunod tayo, hindi. Anong nangyari sa inyo nung tinawag kayo ng Panginoon? Nilayo kayo sa ibang kaibigan, tinanggal yung mga kaibigan na hindi dapat sa way ninyo. Your life is uncommon na, hindi na siya common katulad ng ibang tao. Ano po yung big question dito? Why the need? 'Di ba? To be born again. Bakit kailangan? Bakit kailangan? Bakit kailangan po natin ito? Bakit kailangan natin maging born again? Amen? Una, because of the first birth left us spiritual death. Kasi yung first birth, yung ating first birth mula sa magulang natin, we're still dead. Patay pa rin po tayo sa spiritual. Pangalawa, because we cannot enter to the God's kingdom kapag hindi tayo na born again, katulad ng binasa natin sa John 3. Sabi niya, very truly, I tell you, Nicodemo. Diba? Very truly. Pag sinabi ng God na ganun, seryoso po yun. Hindi yun laro. Na kung hindi ka ipapanganak muli, hindi ka makakapasok sa kingdom. Yun yung pangalawang reason niya. Pangatlo, because only the Spirit can give us new life. Ang Espiritu lang po ang magbibigay sa atin ng bagong buhay. Amen? Pang-apat, because God wants more than our behavior. Hindi lang yung ating pag-uugali. He wants our heart. Gusto niya yung puso natin. Hindi lang, marami pong magandang ugali. Gusto niyo ng magagandang ugali? Punta po kayo sa lugar ni Ate Selena Fukusawa, yung mga Japanese. Kung moral lang po ang pag-uusapan natin, pag nabangga niyo sila pa ang magsusorry sa inyo. Napakalinis ng lugar ng Japan. Mababait po yung tao doon sa totoo lang. Kung moral lang po, sana yung mga lahat ng nasa Japan at Korea ang unang maliligtas. Pero that's not the qualification of God. Hindi yun ang hinahanap ng Panginoon sa'yo at sa akin, kundi yung puso mo. Kasi pwede kang gumagawa ng mabuti, pero yung puso mo wala doon. Alam niyo ba yung hinahanap sa atin ng Panginoon, yung puso mo ang gusto niya? Amen? Kaya mahalaga po na gumagawa tayo sa Panginoon ng may pag-ibig, ng may puso. Hindi mo to ginagawa, hindi ka lang nagpe-preside para maging presider, para lang lumipas lang tong gawain na to, na matapos na. Hindi ganun eh. Nagpe-preside ka, naglalaan ka ng oras sa gawain na to kasi may pagmamahal ka sa Kanya. Magkaiba yun. Pag sinabi ng leader mo, pag inutusan ka ng mga pastor natin na magbasa kayo ng Bible, magbabasa ka hindi dahil inutusan ka lang. Magbabasa ka dahil may pagmamahal ka. Kasi kung wala kang pagmamahal sa Panginoon, hindi ka magbabasa. O pwedeng magbabasa ka lang dahil sinabi nila, pero walay puso mo doon. Kaya hindi mo siya maiintindihan. Everything, puso ang tinitingnan sa atin ng Panginoon. Kaya nga, sabi nga you cannot follow God kapag yung leader mo pa lang hindi mo masunod. Kasi yung mga tao na nakikita mo, pag di mo sila masunod, how can you follow God na hindi mo nakikita? Because He is a spirit. Amen? God is a spirit. Kaya nga sabi niya, pag nag-worship tayo, anong sabi? You will worship me by the spirit and truth. Diba? Kasi He is a spirit. God is a spirit. Amen? Ano pong sabi sa Galatians 5:1? Galatians 5:1, hallelujah. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Amen? Galatians 5:1 po.
Amen po, sabi po dito sa Galatians 5:1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ng Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Amen po. Diba po? Napaka-bold ng sinabi niya dito. Yung declaration po ng Panginoon, ano po? Christ didn't free us so we could return to our old chain o yung mga lumang kadena natin kung saan tayo nakatali dati. Amen? Hindi po tayo pinalaya ng Panginoon para bumalik tayo sa mga kasalanan natin, sa dating religion natin, o kaya sa dating self-righteousness natin. Pinalaya po tayo ng Panginoon so we could live free. Malaya. Amen? Malaya po tayo. May freedom tayo. Amen? It's not passive. Ang nire-require po sa atin dito ng Panginoon, yung kalayaan mo na yon, magkaroon ka ng stand firm. Kasi hindi ibig sabihin malaya tayo, di ba po? Hindi na tayo makakaranas ng mga bagay na pwedeng maranasan ng mundong ito. Hindi ibig sabihin malaya na tayo, hindi na tayo makakaranas ng mga pagsubok. Kaya nga sabi niya, stand firm. Di ba? Tumayo ka. Di ba? Nang matatag. Stay rooted. Di ba? Para mag-stay rooted ka. Kaya tayo nag-aaral ngayon. Kaya natin pinag-aaralan salita ng Panginoon para hindi lang po mariresist natin yung lahat ng mga bagay na pwedeng umangkin sa atin o pwedeng magpaalipin ulit tayo sa dati. Kung dati tayong alipin ng kasalanan, dati tayong alipin ng pangangalunya, dati tayong alipin ng mga material sa mundong ito. Amen? Tinanggal tayo lahat doon ng Panginoon. Amen? So the uncommon life is not about surviving slavery. Hindi lang to basta mag-survive tayo. It's about refusing, di ba? I-deny natin, wag na natin balikan to return to it. Para hindi na tayo mabound again. Kaya yun po yung topic natin. Born again, not bound again. Di ba? So how we do live? How we do live in freedom? Paano po? First, number 1 po, you have to see your identity in Christ. Amen? Kailangan nyo pong makita yung identity natin na nasa Panginoon. Amen? Purihin po ang Panginoon. Yung freedom po natin, nag-i-start po knowing who you are. Amen? Ang kalayaan po natin, nagsisimula po yun. Kailangan mong makilala kung sino ka. Amen? Sa mata po ng Panginoon. Kailangan yun po ang makikita natin. If the enemy can confuse your identity, he can direct your behavior. Ang kaaway po, confusion ang binibigay niya sa atin. Kaya nga, ibinabalik niya yung mga nakaraan natin para tayo maapektuhan. Amen? Katulad ni Adan at Eve, di ba? Yung identity nila, na po anong nangyari? Nire-write by doubt. Di ba? Ano sabi niya sa Genesis 3:1? Did God really say? Di ba? Laging may ganon. Kino-confuse ka. Na po? They were created in the image of God. Yun po ang sabi ng salita ng Panginoon. Pero nung nandun na sila, di ba, kino-question sila nung kaaway. Di ba? They already had everything they needed. Na po, andun na yung love, andun na yung approval, andun yung purpose at relationship. But the enemy whispered doubt. Ganun yung ginagawa ng kaaway sa atin. Did God really say? Di ba? One question na nagpa-fracture po to our identity at nag-i-introduce sa atin sa kahihiyan. Talaga ba na pinatawad ka na ng Diyos? Totoo ba na hindi ka na nakakagawa ng kasalanan? Di ba? Kino-confuse na tayo. Amen? He didn't come after their action first. He come after their identity and trust. Pagkatapos na pinakilala ng Panginoon kung sino sila, kung paano sila ginawa ng Panginoon na image ng Panginoon, amen? Saka dumadating yung kaaway. Ganon din tayo, di ba? Kapag tayo ay nasa pananampalataya na, sa Kanya tayo dinidistract. Sa Kanya tayo dinidestroy. Sa Kanya tayo ninanakawan, di ba? Kaya nga pumunta siya dito para pumatay, di ba? Tayo po ay atakihin niya nung tayo ay nasa Panginoon na hindi nung bago pa lang. Amen? Inaatake niya tayo after natin tumatanggap sa Panginoon. Katulad po ni Moises, yung identity niya, di ba, na undermined po by insecurity. Anong sabi niya sa Exodus 3? Who am I that I should go to Paraon? Sabi niya, di ba po?
So, tinawag po siya ng Panginoon to lead. Pero ano po yung respond ni Moises, di ba? With inferiority. Ano sabi niya? I am not enough. I can speak well. Send someone else. Nawawala yung kanyang sa sarili niya. Amen? So Moises wasn't bound by Egypt. He was bound by his self-perception. Yung kanyang pagdududa sa sarili niya. Hindi ba yun din na nangyayari sa inyo? Talaga ba na tinawag ako ng Panginoon? Ito ba talaga yung kapatawagan ko? Lord, hindi ba ibang tao? Hindi ka ba nagkamali na ako ang tinawag mo? Kasi mahina ako, Lord eh. Kasi mahiyain ako, Lord eh. Amen? Di ba po? And believe it or not, ito pong mga tao na to, ganun din sila dati sa'yo. Pero, ginamit silang napakahusay ng Panginoon. Kasi God's will ni Lord yun, hindi mo yun will. Amen? Punta naman tayo kay Peter. Paano po siyang ginamit? Yung identity niya to rebuild after failure. Amen? After he denied. Peter denies Jesus 3 times po. At nag-breakdown din si Peter. Pero yung kahihiyan na yon, yung shame could have defined him. Guilt could have crushed him. Yung guilty niya, na-crush siya nun. Bumagsak siya. But Jesus restored him in John 21. Di ba po? Tinawag ulit siya ng Panginoon. Not by reminding him of his failure. Hindi ka tinatawag ng Diyos para i-remind sa yung mga kasalanan mo. Yung ibang mananampalataya, ganun po yung tinatawag nila. Lumapit kayo sa Diyos kasi mga makasalanan kayo. Hindi tayo ganun tatawag sa mga tao dahil makasalanan sila. Jesus want to restore people. To rebuild people. To redirect people. Hindi po para ipahiya yung mga tao. Amen? Kaya nung tinawag niya ulit si Jesus, hindi po para i-remind siya sa failure niya, kundi to remind him of his calling. Feed my sheep. Peter, do you love me? Feed my sheep. Amen? Diba po, Jesus didn't just forgive Peter's action. He reaffirmed Peter's identity. Pinatatag niya po. In-encourage niya. Amen? Kaya kailangan natin ng encouragement sa bawat mananampalataya o sa bawat mga tinatawag kasi yun po ang trabaho natin. Kailangan nyo pong tandaan, ikaw at ako, tayo po, you are not your mistake. Hindi ikaw ang mistake mo. Hindi ka ganon. Hindi yun ang identity mo. You are not your mistake. Hindi ikaw yun. Hindi ka ganon tinitingnan ng Panginoon. You are not your trauma. Ano man yung trauma mo, nagahasa ka nung bata ka, inalipusta ka nung bata ka, it's not your trauma. It's not you. Hindi ikaw yun. That's not your identity. You are not your addiction. Hindi ka tinitingnan ng Panginoon dahil addict ka. You are not your shame. Hindi kahihiyan mo. Hindi pinapamukha ng Panginoon sa iyo yun. You are new. Tatandaan mo yan, bago ka na. You are born again. Ang dating pagkatao mo, wala na. You are born. Hindi ka na yung dating lasinggero. Hindi ka na yung maninigarilyo, addict. Hindi ka na yung dating mambababae. You are born. You are new. You are His. Sa Kanya ka, inaangkin ka niya, pagmamay-ari ka niya. Amen? You are God possession. And you are free. Malaya ka. Malaya ka. Malaya ka magdesisyon sa lahat ng bagay. Pero sana lagi mong matagpuan yung sarili mo na nagdidesisyon ka na pinipili siya. Sa lahat ng kalayaan na binibigay sa atin ng Panginoon. Sana yung kalayaan natin gamitin natin na piliing mahalin ng Diyos. Piliing sundin siya. Piliing maglingkod sa Kanya. Piliing mahalin siya. Hindi yung ibang bagay sa mundong ito na temporary lang. Kasi believe it or not, matatagpuan niyo po yung sarili niyo, babalik din kayo sa Diyos. Kasi kung hindi Diyos po ang pipiliin natin, lahat ng bagay na pipiliin natin, magpe-fail tayo. Babalik at babalik pa rin tayo sa Panginoon. Until you believe. Until you believe na siya lang po, ang makasasagot ng lahat ng bagay na hinahanap mo. Amen? Until you believe that you'll keep answering to name Jesus never gave you. Hanggang maniwala ka na ang lahat ng answer lang po. Amen? Ay ang Diyos.
Amen? Yun po yung binibigay ng Panginoon sa atin. Na po? Kaya the enemy doesn't need to destroy you. He just need to doubt who you are. Amen? Yun po yung ginagawa ng kaaway tuwing umaatake po siya. Kaya nga, ano pong gagawin natin? Alamin may katotohanan para hindi ka malinlang ng kasinungalingan. Madalas po sa atin kasi hinahanap natin kasinungalingan bago natin katagpuin ang katotohanan. Kaya kapag nasa Panginoon po tayo, know the truth para hindi ka malinlang ng kasinungalingan. Amen? Kilalanin mo kung sino si God. Kaya tayo nagbabasa ng Bible kasi para makita natin kung sino siya, para maging mas malaki yung pagtingin natin sa Kanya. Kasi pag nakilala mo kung sino siya, mas lalalim po yung pagkilala natin sa Panginoon. So where has the enemy whispered lies about who you are? What moment or failures of the level have tried to redefine your identity? Ito po yung mga tanong. Amen? What truth do you need to return to today? Saang bagay ka po kailangan? Anong katotohanan po ang kailangan mong balikan ngayon? Amen? Number 2 po, heal from your past. You cannot walk in freedom while avoiding what hurt you. Freedom is not pretending the hurt didn't happen. It's allowing God to heal it completely. Na po, hindi para i-deny yung mga bagay na masasakit sa atin. Kailangan lang natin tanggapin na pagdadaanan po natin tong mga to. Hindi natin kailangan i-avoid yung masakit. Tanggapin mo, yes, masakit yung mga ginagawa sa atin ng mga tao. Yes, masakit po yung ginagawa nila sa atin, pero it's okay. Di ba? Kasi hanggat hindi mo natatanggapin at dinidinay mo sa sarili mo na masakit yon, laging gagamitin ng kaaway yun sa'yo para ibato sa'yo. Kasi hindi ka gumagaling. Kaya kapag kinukutkot ng kaaway, anong nangyayari? Nagiging infection. Ano pong sabi sa Psalm 147:3? He healed the brokenhearted and binds up their wound. Na po, pinapagaling niya po yung mga brokenhearted. Malapit siya sa mga taong brokenhearted at ginagamot niya yung mga sugat natin. Yes, sabihin na natin, amen, na niloko ka ng asawa mo. Pero anong gusto mong piliin? Kasi you have choice. Isipin mo na may nagmamahal sa yung Diyos. Diba? O magmakaawa ka sa pagmamahal ng asawa mo. Kasi saan ka dadalin nun ng pagmamakaawa mo? Amen? Bakit hindi mo na lang ibigay sa Panginoon? I-surrender natin sa Panginoon. Amen? Yung mga taong mahal natin sa buhay. Kasi it is God's will na baguhin sila, hindi tayo. It is God's will na magtiwala po tayo sa Diyos, sa proseso niya. Kung paano ang proseso mo, iba naman sa proseso ng iba. Ipagkatiwala po natin yun sa Panginoon. Hindi po tayo ang gagawa nun. Ang Diyos po ang gagawa nun para sa atin. We just need to trust God sa proseso niya. Respetuhin natin yung proseso ng Panginoon sa buhay natin at sa buhay ng mga mahal natin sa buhay. Amen? Some of us saved but still carrying wound. Patuloy natin kinukutkot yung mga sugat ng childhood natin, ng mga ginawa ng mga churchmate natin, ng mga self-infliction wound natin, yung mga shame natin, yung tingin natin sa sarili natin, yung mga tinatago nating sakit na noon pa nakatago sa puso natin, pilit nating hindi pinagagaling. Pilit nating kinukutkot. Kaya sa panahon na kinukutkot natin, anong nangyayari sa sugat pag kinukutkot? Nagkakaroon ng infection. At yun ang ginagamit ng kaaway para ma-infection yung mga bagay sa buhay natin o mga tao sa paligid natin na dadamay silang lahat. Alalahanin niyo po, bawat desisyon na ginagawa natin, may mga taong nadadamay sa paligid natin. Jesus didn't die. Hindi siya namatay. Hindi lang po siya namatay to forgive us. He came to renew us. Amen? Katulad po ng mga tao sa Bible. Amen? Na nag-carried ng mga pain. Katulad ni Joseph. Diba? Mga mahal niya sa buhay ang nag-reject sa kanya, hindi po ibang tao. Kaya alam ko na may mga tao na nagre-reject sa inyo, hindi malayong tao, kundi malalapit na tao at mga mahal niya sa buhay. Mga mahal niya sa buhay at kapatid niya po pa po mismo ang nagtapon sa kanya sa balon. Nag-betray sa kanya. Nagtaksil sa kanya. Amen? Mga tao na nag-akusa sa kanya ng kasinungalingan para matapon siya sa prison. Kaya niyang maging bitter sa mga tao?
Pwede siyang maging bitter, di ba? Magtanim siya ng hinanakit sa mga tao, pero hindi niya po ginawa. Amen? Pinili niyang maging mabuti. Sa kabila po ng lahat. Amen? What you meant for evil, God used for good, sabi niya po sa Genesis 50:20. Instead na magalit siya sa mga kapatid niya, yung mga ginawa ninyo, hindi kayo ang gumawa nun. Ang Diyos ang gumawa nun. Pinahintulot yun ng Panginoon sa akin. Amen? Ganon din po tayo. Minsan nakala natin yung mga tao gusto lang nila tayo saktan. Pero inaayos ng Diyos yung mga ugali natin. Inaayos ng Diyos yung buhay natin. Kasi gusto niya na maging renew tayo. Pero kahit paulit-ulit tayong dinadala ng Panginoon sa mga bagay na nasasaktan tayo, bakit paulit-ulit pa rin yung ginagawa natin kaya tayo nag-failed? Amen? Bakit paulit-ulit pa rin ayaw nating magpatawad? Amen? Si Hannah po, nag-carry din siya ng pain. Kasi hindi siya magkaroon ng anak. Barrenness po. Minamak siya. Amen? Ni Penina. Amen? Pero ano pong ginawa niya? She poured her heart to the Lord. Amen? Anong ginawa po ni Hannah? Tingnan niyo yung inaantay sa kanya ng Panginoon. Nung hinahangad ni Hannah, yung bata, para sa sarili niya ha, kasi para hindi siya imamak ng ibang tao. Amen? Hindi binibigay ng Diyos sa kanya yung kahilingan niya. Kaya alam niyo po sa pananalangin, ito po yung natutunan ko sa kwento ni Hannah. Kasi pinag-aralan ko po ito dati. Nung hinihingi niya yung bata para sa sarili niya, hindi binibigay ng Diyos. Pero nung pinanalangin niya, bigyan mo lang ako ng anak. Kasi taon-taon siyang pumupunta sa templo ng Panginoon. Hanggang napagkamalan siyang lasing. Amen? Alam niyo po, kung papansinin niyo sa Samuel, mababasa niyo doon. Nung sinabi na ni Hannah sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo lang ako ng anak. Iaalay ko sa iyo anak ko. Paglilingkurin ko sa iyo yung anak ko. Binigyan siya ng anak. Kapag binigyan mo ng purpose yung mga bagay na pinapanalangin mo, para sa Kanya at hindi para sa sarili mo, self-centered, ibibigay sa iyo ng Diyos. Kaya, mind what is your prayer. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga prayer po natin, yung mga sinasabi natin, kung hindi magpa-profit sa kingdom ng Diyos at hindi ka magiging asset sa kingdom ng Diyos, hindi niya po ipagkakaloob. Pero minsan, dahil sa kakulitan natin, permissive will ang nangyayari. Binibigay niya, pero tingnan niyo po, failure pa rin tayo. Pero pag nasa will tayo ng Panginoon, tagumpay tayo. Nung binigyan niya ng anak po, si Hannah, binigyan niya ulit ng sunod-sunod na anak si Hannah. Hindi lang natapos yun kay Samuel. Naging tanyag na propeta, mabuting tao, naglingkod sa Diyos, nakarinig ng tinig ng Panginoon si Samuel. Nag-build ng isang leader, 2 leader si Samuel. Na hanggang ngayon, binabasa natin ang kwento ni Samuel. Anak po yun ni Hannah, na dating baog. Pero dahil meron tayong God na gumagawa ng bagay na imposible, nag-imposible para kay Hannah. Amen? Si David, after sin po ni David, nag-grief siya, nag-betray siya. Amen? Pero ni-restore po siya ng joy and salvation. Sabi niya, restore me to the joy of your salvation, sabi niya sa Psalm 51. Amen? Hindi po tayo makakawalk sa kalayaan po na gustong ibigay sa atin ng Panginoon if we're still bleeding under our armor. Yes, tinatawag nating warrior of God tayo. Yes, nakatago tayo sa armor of God, pero may wound, may nagdudugo sa loob natin. May mga unforgiveness sa puso natin. We must let God touch what life broke. Namatayan tayo ng anak, namatayan tayo ng kapatid. Let that wound healed by the Lord. Hayaan niyo po na ang Panginoon ang gumanti sa mga tao na iyon. Amen? Kaya some of us has been walking to Jesus but still walking wounded. Huwag po tayong lumakad sa Panginoon na puno pa rin tayo ng sugat. Move forward physically. But emotionally, you're still stuck. Ganun yung nangyayari sa iba. Yun yung nangyayari sa tayo. Nagmumove tayo, pinapakita nating malakas tayo, pero we cannot hide sa Diyos.
Yung mga emotion natin, kaya minsan, nagagalit na lang tayo basta kasi pag may mga naaalala tayo, di ba? Kaya napakahalaga po, if we don't let God touch, yung mga places po, yung mga lugar ng mga buhay mo na nag-i-spend ka para i-cover po with performance. Amen? Or perfectionist. Or you're trying to please everybody, but never feeling peace within yourself. Nagpe-perform ka, pinapakita mo sa mga tao na perfect ka, amen? Tinatry mo maging perfect sa harap ng mga tao. You're trying to please people sa harap ng mga tao, but deep inside of you, wala kang kapayapaan. Amen? Kaya nga po, hayaan natin na i-touch po tayo ng Panginoon. Hayaan natin na i-heal niya tayo. At hayaan natin na gamitin niya tayo. Gamitin yung mga past natin. Amen? Gamitin natin na para maging malakas tayo. Maging testimony na lang natin yung mga test na yon. How can we heal from our past? Paano? Amen? Bring it into light. Number 1 po, paano tayo? Ito yung pwede nating gawin para tayo ma-healed. Amen? Bring it into light. Sabi po sa Psalm 32:5, "Then I acknowledge my sin to you and did not cover up my iniquity." Pahanap po sa Tagalog, I said, "I will confess my transgression to the Lord, and you forgave the guilt of my sin." Amen? Psalm 32 po, number 5. Bring into the light. Ilagay natin sa liwanag yung mga kasalanan natin. Yung mga past natin, yung mga sugat natin, amen? Yung mga dumi natin. Psalm 32:5 po. Amen. Sabi po dito sa verse 5, "Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat, ang mga sala ko'y pinatawad mong lahat." Amen po, sis. Amen. So, kailangan po nating magbigin po sa healing. Kasi hindi natin pwedeng itago yung mga nararamdaman nating sakit. You can't heal what you won't bring into the light. Hindi ka pwedeng gumaling kung hindi mo to dadalhin sa ilaw ng Panginoon. You don't have to fix it. Hindi mo kailangan tong i-fix. But you do have to face it. You don't have to fix it, but you have to face it. Minsan kasi may mga problema na tinatalikuran na lang natin. Face it. Kaya nga sabi ni Lord, stand firm. Matuto ka lang maging rooted sa salita ng Panginoon. Matuto ka lang tumayo sa katotohanan na yes, masasaktan tayo ng iba, pero hindi tayo mananatili doon. Don't be bound. Huwag kayong mabound. Huwag kayong bumalik doon dati sa mga past ninyo because it is not you. Your mistake won't determine you. Hindi ikaw yung mistake na yon, hindi ikaw yung addiction na yon. You just need to accept. Amen? Hindi na ako yung dating nangangabit. Hindi na ako yung dating nanloloko ng asawa. Hindi na ako yung dating manginginom. Hindi na ako yung dating naninigarilyo. Hindi na ako yung dating lasinggera. And I thank God. Nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi sinave niya ako doon. Diba? Magandang testimony yon. Hindi po ako nahihiya. Kasi naniniwala po ako na ginamit yun ng Panginoon para matagpuan ko siya. Yung mga pagkakamali ko, ginamit ng Diyos para matagpuan ko siya. Ginamit yung mga sugat ko na mga betrayal na mga kaibigan para matutunan kong magpatawad. He molded me. At dahil sa biyaya ng Panginoon, natutunan ko lahat yun. Dahil sa biyaya ng Panginoon, nakilala ko kayo. Nagkaroon ako ng pamilyang totoo. Nagkaroon ako ng totoong kaibigan. We are body of the Christ. Nagtutulungan tayo dahil binubuo tayo sa pag-ibig ng Diyos. Nire-rebuild niya tayo, nire-redirect niya tayo, nire-reborn niya tayo. Amen? Binibigyan niya tayo ng bagong buhay. Amen? Bagong pag-asa po. Kaya purihin po ang Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga po na i-face natin yung mga pain na yun. Na po?
Pain that stayed buried become bitterness. Pag hinayaan natin yung pain na yon, na hindi na nakalibing lang, magiging bitterness yon. At pangit ang kalalabasan nun. But pain that surrendered become breakthrough. Aminin mong nasaktan ka. And then, i-overcome mo na. Okay na. Tapos na. Diba? Minsan kasi nahiya tayong aminin sa mga tao na nasaktan niyo po ako. Amen? Mahalaga po na inaamin natin, umaamin tayo sa, kasi nga ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Amen? Second po, para makaligtas tayo sa mga past na yan, name the wound. Jesus always asks people, what do you want me to do for you? Lagi niyang tinatanong yan. Sa Mark 10:51, tinatanong niya yun. Anong gusto mong pagalingin ko sa'yo? Anong gusto mong ibigay ko sa'yo? Even though he knew, kahit alam niya, gusto niya i-mention mo, he wanted you to say kung ano yung mga bagay na gusto mong ibigay niya sa'yo. There is a power in naming what you hurt you. Amen? There is a power in naming what hurt you. Where it come from and how it shape you. Saan nanggaling yung sakit na yon at paano kang huhubugin nung sakit na yon. Sabihin mo sa Diyos lahat. Healing start with truth. Nagsisimula po ang paggaling sa katotohanan at pag-amin. God is what happened. God, sabi po, God, this is what happened. This is what it did to me. Diba, sabihin natin na Lord, ito po yung ginawa nila sa akin. Kahit alam ng Diyos na. Diba? Kahit alam na niya yung nakita mo yung ginawa nila sa akin, Panginoon. Nasaktan po ako sa salita nila. At ito po yung gusto kong mangyari, Panginoon, na sa kabila po ng mga sakit na yon, gusto kong patawarin sila, gusto kong piliin ka, gusto kong bigyan mo ako ng standard ng forgiveness na meron ka, kahit nasaktan ako sa mga tao na to. Kasi hindi sila ibang tao, mga mahal ko sila sa buhay. Tingnan niyo po kung ano yung mangyayari sa puso ninyo pag inamin natin yun sa Panginoon lahat. Para makalaya tayo. Amen? Kasi hindi tayo exempted na masaktan. Masasaktan tayo para mabago tayo. At salamat sa Diyos. Kasi yun po yung term ng Panginoon sa atin kasi nagte-training tayo dito sa mundong ito. Pangatlo po, invite God to reframe the story. Romans 8:28 po, sabi niya, and we know that in all things God works for good, for those who love Him, who have been called according to His purpose. Amen? Ano po yung sinasabi ng Diyos dito sa atin? What truth do you want to speak over this wound? Ano yung mga katotohanan na gusto mong sabihin para sa mga sugat na to? Amen? Dahil hindi ka lang gustong tulungan ng Panginoon, hindi niya lang gustong subukan na tulungan ka. Amen? He wants you to move on. Gusto niyang mag-move forward ka. Hindi ka lang gustong i-try ng Panginoon na tulungan. Gusto niya na mag-forward ka at gumaling ka. Amen? Katulad po ni Joseph, di ba? Na alam niya na gusto ang gusto ng kaaway, maging evil yon sa pag-iisip niya. Pero naisip niya that God meant it for good. At hindi yun dininay ni Joseph. Inamin niya yun sa mga kapatid niya. Na nasaktan man ako sa mga ginawa niya, pero alam kong pinaintulutan yun ng Panginoon. Kaya siya na-redeem. Di ba? That is the redemptive perspective. Na umaamin ka, pero nagpapatawad ka sa kanila. Inamin kong nasaktan mo ako, pero pinapatawad kita. Amen? Number 4, receive the healing through God's people. James 5:16, confess your sin to each other and pray for each other so that you may be healed. Diba? Aminin natin sa mga kapatid natin, amen, o mga kasama natin sa ibang tao. Kasi someone won't healed in isolation. Minsan po ang mga sugat, hindi yun gumagaling dahil lang kinikip-kip mo. God often uses community. Kaya tayo may fellowship. Kaya may nagpe-pray sa bawat isa sa atin, may nagka-counsel sa bawat isa sa atin, may mga napagkakatiwalaan tayong mga boses at tinig to bring healing to our emotion lives. Kaya may mga kapatid tayo na pagkakatiwalaan ng mga hinanakit natin.
Kasi nagpapanalanginan ang bawat isa sa atin. Kino-confess natin na nasaktan tayo sa mga taong yon, and then they pray for us. Amen? At nararanasan natin yung healing. Diba? We confess our sin to God, and He forgave me. Diba? Ganun yung laging dapat pumasok sa utak natin. Pero pag share natin yung story natin with someone safe, yung ligtas tayo yung hindi tayo ichichismis, yung mga taong pinagkakatiwalaan natin, and God started to heal me. Kapag may problema ako, may mga pinagkakatiwalaan akong tao na pinagsasabihan ko, and I feel healing. Pag naiyak na ako sa kanila, nahinga ko na yung ko, okay na ako. Ready na ulit ako to move on. Ganun po yung ginagawa ng Panginoon. And I alam ko na i-experience po ng iba sa atin to dito. Amen? Number 5 po, let go of the timeline. Healing is a process, not an event. Na po, don't put pressure on yourself to be okay, but certain date. Na ba? Wala pong nakakapagsabi sa atin na mahihil ako sa date na ganito. Antayin mo lang yung date na ganito. May 7, bukas healing na ako. Okay na ako. Ganon. Walang makakapagsabi nun. Na hindi natin pwedeng i-pressure yung sarili natin to be okay. It's okay not to be okay. Pwede nating sabihin na hindi ako okay ngayon. Amen? That's the common life. That's the common life po. We doesn't ignore pain. It walks with Jesus through it into healing. Amen? Lumalakad po tayo. We walk to Jesus para gumaling tayo. Kasi binibigay natin sa Kanya lahat ng pain, kaya may tinatawag na surrendering. Amen? The cross wasn't just a rescue. It was a reset. Kapag tinitingnan nyo po yung cross, na po, bago pa lang tayo pinanganak, you are forgiven na. Hindi ka pa pinapanganak, pinatawad ka na ng Diyos. Kapag nakikita mo yung cross na yon, amen? Hindi ka pa pinapanganak, tinatawag ka na ng Panginoon. You've been born again. Na po tayo po, gusto ng Diyos i-reset ang buhay natin. Gusto niyang i-redirect ang buhay natin. Gusto niya po tayong samahan. Amen? Gusto niya po tayo na ma-led by the Spirit. Amen? Kaya nga, ang ibig sabihin po nun, yung mga kahihiyan doesn't own you. Yung mga kahihiyan na nagawa natin, hindi yun ang nagmamay-ari sa atin. Yung mga guilt, hindi yun ang nagde-define sa'yo. Yung mga kasalanan, hindi yun ang dapat nagkokontrol sa'yo. Yung mga kaaway, hindi sila yung dapat kumukuha ng pangalan mo. So don't go back of what Jesus died to bring you out of. Huwag tayong bumalik sa mga bagay kung saan tayo pinalaya ng Panginoon at dinala tayo ngayon sa buhay na to, na may kapayapaan. Amen? We are not born again to live bound again. Hindi para bumalik tayo doon at hindi tayo at mag-stuck tayo doon o mag-stay tayo doon. We were born again to walk in freedom. Kalayaan po ang binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya ngayon, stand in it. Tumayo po tayo. Maging matatag tayo sa pagtayo na yon na binibigay ng Panginoon sa atin. That we are born again. Stand firm, mga kapatid. Live from it. Mabuhay tayo sa kalayaan na binibigay ng Panginoon sa atin. Sa kapangyarihan na binibigay ng Panginoon sa atin. And never settle for slavery again. Huwag tayong mabuhay. Amen? Na parang slave. Na nasasakop tayo ng mga sinasabi ng kaaway sa atin. Na para tayong alipin. Huwag tayong mabuhay na parang alipin. We're not alipin ngayon. We are free because of Jesus. Amen? Live for it. Tanggapin natin yung kalayaan na yon na binibigay ng Diyos sa iyo at sa akin. Dahil tayong lahat, we are called to be born again. To be led by the Spirit, and to have salvation and eternal life. We are family of God. God wanted to heal you and to heal me. It's just surrendering to the Lord. Surrender lang po. Sa lahat ng mga sakit, ibigay natin sa Panginoon. That by His wound, we are healed. Amen. Let's pray. Heavenly Father, thank you that we are born again, not bound again.
sa kung ano man ang nakaraan namin, kung ano man ang mga kahihiyan, addiction, Panginoon, that those things po ay hindi nagde-determine sa amin. Ano man ang trauma namin sa nakaraan, Panginoon, hindi po ito yung mga bagay na magde-determine kung sino kami because we are all born again, Panginoon. Nire-rebuild mo kami, nire-renew mo kami, nire-redirect mo kami, Panginoon. At yun po, Panginoon, ay sapat na, Ama, para kami po, Panginoon Lord, ay mas magkaroon ng matatag na tatayuan at foundation. It's all because of you, Father God. Dahil sa iyong Espiritu, dahil ikaw ang aming Diyos. You are our Spirit and we praise you, we worship you by Spirit and in truth. Natanggapin lang namin ang katotohanan na kaya mong baguhin ang aming mga buhay at mga mahal namin sa buhay, na matanggap namin ng lahat ng sakit at harapin namin ito, nakatulong ka, kasama ka, kapiling ka. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka't lulatiin, sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo po ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng papurit pasasalamat, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Amen. Ayan, praise God po sa buhay mo po, Sis Bev, sa napaka-bless na mensahe na ibinaba po ng ating Panginoon. Ito'y paalala po